one in caring, one in sharing, one in hope. You are watching the webcast edition of Servant of God Father Patrick Peyton's Family Rosary Crusade magazine program, produced from Manila, the Philippines. Web published on www.familyrosary.tv. Continuing the mission of encouraging families to pray the Rosary together. The family that prays together, stays together, always. This is the Family Rosary Crusade, continuing the mission of Father Peyton of bringing God to man and man to God. No need to wait, kids. You need not switch channels. Sit back, relax, and join Kuya Bird in this week's edition of Once Upon a Saint. Ano ba mga bata? Ganyan na ganyan nagsimula ang ating santo para dito sa aking ikikwento. Bata pa lamang siya, ay tinuruan na siya ng kanyang mga magulang. Sino kaya itong santo natin na ito? Once upon a time, sa isang malayong lugar, na kung tawagin natin ay Espanya, dito isinilang ang ating santo. Pero sisimulan ko ang kanyang kasaysayan sa Cartagena. Anong pangalan ng lugar? Cartagena. Cartagena ang tawag nila, pero ito'y matatagpuan natin malapit sa Panama, sa Caribbean. Kunyari, ito yung Amerika, tapos ito yung South America, yung nagdudugtong na landmass, ito yung Panama. Nandoon ang Panama Canal. At ito ay nasa 700 degrees north of the equator. Yung pinakagitna ng mundo, nandoon yung Panama. Kaya ano sa palagay nyo? Malamig kaya doon? Hindi. Napakainit. Kung naiinitan tayo dito sa Pilipinas, lalo pa sa Panama. At that was in 1610. 1610, sisimulan ko ang kwento ng ating santo na ang pangalan ay San Pedro Claver. Anong pangalan niya? San Pedro Claver. 1610 sa Cartagena. Makikita natin na may dumaong nasasakyang pandagat sa dalampasigan ng Panama. Bumaba doon sa sasakyang pandagat ang isang paring Heswita. Napakainit at lalo sigurong mainit sa kanyang kasuotan na itim at meron pa siyang kapang itim. Pagbaba niya at nakarating siya sa lupa, ano kaya ang ginawa ng paring ito na ang pangalan ay San Pedro Claver? Siya ay humalik sa lupa. Bakit kaya humahalik sa lupa? Ito ay bilang tanda ng paggalang sa lupain na kanyang tinapakan. Si San Pedro Claver ay nagbigay-pugay sa lupa. At narinig niya ang isang pamilyar na tinig. Alam na alam niya ang tinig na ito. Ito ang nagturo sa kanya, isa ring matandang pare, si Father Alfonso Rodriguez Sandoval. At ang sabi ng matandang pare, Pedro, ako'y natutuwa na ikaw ay nakarating na sa Cartagena. Halika, anak. At sabi niya, Padre, at niyakap niya ng buong higpit ang matandang si Padre Alfonso Sandoval. Mainit dito sa Cartagena. Napakainit at nagpapaypay ang pare. At napansin niya, hindi lang nagpapaypay dahil mainit, dahil marami pang
maraming langaw. Hindi lang maraming langaw, marami pang lamok. Aba, sabi na ano kaya itong aking napuntahan? Sumunod ka sa akin at mayroon akong kaunting inihanda para sa iyo. At tumuloy sila sa kumbento ni Father, anong pangalan niya? Alfonso Sandoval. Binigyan siya ng sopas. Nagtataka siya dahil ang sopas ay halos tubig lamang ang itsura at may ilang piraso ng gulay. Tatlo yatang piraso na nilagay na gulay. Subalit, siyempre, bago kumain, anong gagawin? At binigyan siya ng ilang pirasong tinapay at ilang pirasong kamote at ilang pirasong maliliit na karne. Iyan ang iyong tanghalian. Magpasalamat tayo sa Diyos sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Matagal silang nagdarasal. Naiinip na rin si Pedro. Subalit ang pare ay taimtim na nagdarasal. At saka pa lang sila kumain. Tahimik! Tahimik silang kumakain. Hindi katulad ng mga bata ngayon. Habang kumakain, nakaharap sa TV, daldalan ng daldalan. Hindi ba? Yun pala ang tamang pagkain. Tahimik. Ninanamnam ang bawat subo. Tinitikman ang bawat pumapasok na sustansya sa katawan. Hindi yung habang kumakain na, uwilong tayo, nangangalat na ganyan, nanonood pa ng TV, nakikipagdaldalan. Mali pala yun. At pagkatapos nilang kumain, anong gagawin ulit? Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Inalabas, hinugasan ng plato, at tayo'y maupo. At ito ang sabi ni Father Alfonso. Ang dahilan kung bakit ka pinadala dito sa Cartagena ay para sa mga negro. Ano yung mga negro? Sila ba ay maganda ang kulay? Hindi. Sila yung mga tao na maiitim ang kulay. Sila na mga alipin nanggagaling pa sa Afrika. Isinasakay ng barko at sa loob ng 3 hanggang 4 na buwan bago sila makarating dito sa Panama. At ikaw, Pedro, ang mangangalaga sa kanila. Bukas, darating ang barko. Nakahanda ka ba para sa gawain ito? Ano ang sagot ni Pedro? Mga bata, ito ang ating aalamin. Ang totoong buhay ni San Pedro Claver, isang Jesuita. Hindi siya pamilyar sa ating lahat, subalit malalaman natin ang kanyang totoong buhay. Pero bago tayo tuloy magpaalam, meron tayong pa-contest naman para sa ating mga taga-panood na mga kabataan. Ang kauna-unahan makakapag-text sa atin ng tamang sagot, kompletong pangalan, edad at saka address, magkakamit po nitong napakagandang centenary umbrella natin. Napakaganda nito, tamang-tama ito ngayong medyo tagulan. Nakita nyo, meron pang logo at honor his memory, continue his mission. Ito po ang ating centenary umbrella. Naku, tamang-tama ito. Pag nasagot mo ng tama at una ka makapagpadala ng tamang sagot, mapapasayo ang payong na ito. Ang tanong, nalaman na natin kung saan ay kung kailan ipinanganak si Father Peyton. January 9, 1909. Ang tanong, saan ipinanganak si Father Patrick Peyton, CSC? Bilis na, nako, mapapasayo ang payong na ito. Kompletong pangalan, edad at tamang sagot at yung iyong address. Alright? At syempre, bago tayo tuloy magpaalam, mula sa mga kabataan na ito, iniiwan namin sa inyo ang mga mahalagang kataga ng ating founder, servant of God, Father Patrick Peyton, to always pray as a family. Because the family that prays together stays together, and the world at prayer is a world at peace. Lahat ng yan dito lamang sa Once Upon a Saint. Yay! The family that prays together stays together.